Ayan guys, so nakapag-ikot na tayo saglit. Nakakalito yung number 1 is kung saan mo ipapress yung sasakyan mo pag liliko ka. Number 2 yung kapag may U-turn or may circle na rotonda. Yun yung medyo nakakalitong part pa. Pero let's see, okay? So for now, kunin ko muna yung bagay namin dun sa hotel. Pagkatapos, biyahe na kami. Yan, hi guys. So na-traffic kami kanina kasi may ginagawang kalsada dito. Pero ngayon, dire-diretso na kami. So far, as per my auntie, si Tita Malu, shoutout sa'yo. Ang sabi niya is, yung katulad sa Subic, di ba sa Subic meron tayo nung ano, nagkamali naman ako ng wiper. Di ba sa Subic meron tayong first stop, first go, tama? So dito, ganun din pala. Tapos wala kang makikita mga pulis sa daan kasi if may violation ka, automatic sa next checkpoint na dadaanan mo, paparahin ka daw. So ganun siya. As much as possible, number 1, bawal mag-cellphone, which is talaga naman dapat bawal. Tapos actually maraming bawal eh. Yun nga, yung first stop, first go, yung mga ganon. Tapos kapag slow vehicle ka, dapat dito ka sa may left side, sorry. Sa atin kasi, pag slow vehicle ka, slow moving vehicle ka, di ba dapat nasa right side ka? So dito sa kanila, dahil right wheel sila, kapag slow moving vehicle ka, dapat nasa left side ka. So, yun. Pag tatlo yung kalsada, sa gitna, pinakagitna, ganun daw. So yun yung sabi niya. Okay. So far, sinunod ko naman, tama naman siya. Okay. And kanina, yun niya, may siga kasi nasa right side ako na nawala sa isip ko. Meters at the roundabout, continue straight onto Jalan So nasa Tamperley, isip ko is Ranao, katulad pa rin Route sa atin. 22. So slow moving ako, nasa right side ako. So yung isang Ford Ranger, pininahan ako. As in pinang-pina. Buti na lang, alerto tayo sa daan. So, kasi kung hindi ako nag-brake, timano, babangga kami sa isa't isa. So ganoon siya kabet. Shout out sa'yo kuya kung sino ka man, okay? So dito sa Malaysia guys, tatlong lahi yun nandito. So, ayun. Nakita niyo yung daan, nakakalito. Okay, biglang yun, basta nakakalito ko walang sasakyan. So number 1 technique, syempre mas maganda meron kang paunahan ng ibang sasakyan bago ka, kung hindi ka familiar sa lugar. Actually ginagawa ko ito sa Pilipinas kapag magdadrive ako going sa ibang lugar, mga papuntang north or south ng mga province area. Pag hindi ako familiar sa lugar, number 1 technique sa mga bagong driver or for safety purposes, paunahin nyo yung ibang sasakyan. Kung nagmamadali sila, paunahin nyo sila, huwag kayo makipag-unahan. Kung kabisado mo yung daan, why not, okay? Pero kung hindi, mas maganda paunahin nyo sila for safety purposes yun. So dito, yun yung ginagawa ko ngayon. So pag, yan, tulad yan, okay? So may liliko, so syempre paunahin natin siya. So may tanga sa likod ko, hindi kanya ako mabangga. Alright, so yan. So ngayon ito, diretso na uli. So dito nga pala yun, yung sabihin ko pala, may tatlong lahi daw, 4. Okay. Number 1 is Malay. Number 2 is mga Indian, may mga Indian dito. Number 3 Chinese. At may Indonesia na pala dito. At yung pang-5 is mga Pinoy. Okay, so yan yung mga lahi dito. So yan, so si Google Map yung gamit natin ngayon dito, hindi ako nag-Waze. So yan, so far updated naman si Google Map. Ayan, may aksidente ngayon. Okay, so yun. Pero nakikita ng camera. So may na-aksidente mga motorsiklo. So yan, kaya dahan-dahan lang dapat sa pagmamaneho. So yan, advantage kay Google Map is ito. Siyempre meron kang visual nung kalsada, so hindi ka malilito. Exit the roundabout onto Jalan Ranao, Tamperley. Continue on Asian Highway 150 for 50 kilometers. So yan. So ito yung daan, tignan nyo na lang. Popost natin to, okay, para magkaroon kayo ng idea. Actually isa to sa inaanap ko na vlog, yung mismong road condition sa Sabah. Kasi syempre first step ko mag-drive sa Sabah, so kailangan ko
kamusta ba yung kalsada, mag-renta ba ako ng malaking sasakyan or maliit na sasakyan, kakayanin ba ng maliit na sasakyan. Like this car, this is 1.0 only, okay. So yan, so far kaya naman niya. Kasi may nakita na akong dalawa nagpa-vlog na ito yung gamit niya, 1.0 lang na Axia. Bakit ito yung nirentahan namin? Kasi may mga kalsada sa mismong Pundasang na maliliit lang. So at least kung maliit yung car mo, hindi ka mahihirapang pumasok doon. Okay, kaya naman niya. So yun niya, syempre expect mo na malakas sa gas kapag ganyan dahil na paahon. So yan, so ipopost natin to. Tatanggalan ko na lang siguro ng ng sounds kung ayaw nyo sa boses ko. Pero ito yung road condition. So kung mag-renta kayo ng sasakyan dito at mag-drive kayo, self-drive like me, okay, so like us, so ganyan, ganyan yung gawin ninyo. Panoorin nyo to para makita nyo. So yan, ganyan yung road condition natin. So may mga part na lubak, yan, may mga part na okay naman. So this is 70 km/h. Kaya may mga lubak-lubak na part. Okay. So wag lang kakalimutan doon sa mga sanay sa left wheel na dito sa Malaysia, sa Thailand, okay, always left. Di ba sa atin always right? Kanina 3 beses akong nag-counter flow. Munti lang pala. Munti lang mag-counter flow. Okay, kasi nga nanibago kayo lang, munti ka pa ako may pagtalo kasi nandun siya sa right, nasa right din ako. Kasi naalala ko, wala pala ako sa Pilipinas, sa Malaysia nga pala. Hindi ko na ina-video kasi nagmamadali kami at yung sasakyan na pangalawa is nandyan na. Okay. So ayan, may asfalto, may simento, hali yung kalsada. Anong gagawin kapag ganito na syempre kung mabagal ka talaga magmaneho, hindi mo maiiwasan, may sasakyan sa likod mo, hindi naman siya nag-flicker ng ilaw niya, ibig sabihin hindi siya nag-aatat na magmadali, okay? So baka turista rin to, baka hindi siya local, kasi yung mga local kasi sila yung mga laging nagmamadali. Okay, so pag gano'n, nag-flicker siya, nagbusina siya, mag-slow down ka on the hazard para ma-trigger siya mauna. Maunahin mo na siya. Ganun. So para maiwasan din natin yung road rage na nangyayari dyan sa Pinas. So driving here is para kang nag-drive going to Bicol. Ayan. So nakapag-drive ka na sa Bicol, dito kang manok dito, hindi ka na masyado mahihirapan. Hindi na lang yun. I-consider mo yung part na left side ka lang dapat, wag ka sa right side. So pakita natin yung kalsada. Ayan, so meron tayong cameraman. Shout out sa wife ko. So follow nyo sa TikTok. Yung TikTok mo? DIY Travel Asia. Oh, DIY Travel Asia. Ayan, ayun na yung TikTok niya. Actually marami na siyang followers kasi kumpleto yung mga details. Talagang pinagtsatsagaan niya. So ayan, may mga lubak, okay, may mga another trivia pala. Sige na, tulungan sa kalsada. Narinig naman nila. So majority ng car rental na nakausap ko dito, that is 12, di ba? So far, dun sa 12 na yon, kasama tong nakausap ko na na travel agency, rent a car, kung saan tayo nag-rent. Majority of them walang insurance. So dalawa lang yung meron. Etong nirentahan natin, pati yung isa. So yung 10 is ikaw yung mag-shoulder if something happened to the car, okay? Kasi nga walang insurance. So ito, meron siyang up to 3,000 ringgit na insurance. So yun yung advantage, okay? So isa yun sa reason kung bakit sila yung pinili ko. Kasi nga, bukod sa ma-scope shop yung owner,
meron pang insurance. So, napaka-importante ng car insurance, especially kapag traveler ka. So, dapat meron ka din travel insurance sa sarili mo. So, meron kami. Dapat may life insurance ka. So, shout out. Sun Life mo na yan. Kaya na kapag gusto mag-overtake dito sa truck na nasa mo na. Asa wag na. Bakit ang daan? Pero sobrang konti lang. Pa, 42 km. Kaya may Katoliko pala dito. Ito, may simbahan dito. So, ibig sabihin na dito. Nagpapauna mo siya. Kasi nagtulay na yung navigation. Oh my God, naging one way. Sige, una ka na. Ganito dito, no? Bigla nagkaroon ng shoulder kanina eh. Doon bigla nagbigay yung truck. So baka bawal mag-overtake talaga dito. Baka ang overtake dito kapag meron ng shoulder. So kung mabagal ka, slow moving vehicle ka, pumunta ka dyan, yan, yung right na yan. Left pala, sorry. So punta ka dyan, para yung mga nasa ano mo, mabilis sila. So ganun yata dito. Okay. Which is mas maganda kasi may iwasan mo talaga yung aksidente. Diba? Which is dapat naman talaga lahat ng slow moving vehicle doon ka dapat sa slow lane. So bibilisan na natin syempre. Sabi yung bagal ng sasakyan na to. Hi guys, ayan. So, dito na tayo sa may bandang Tamparuli, Ranao. Ranao na pala tayo. So, 32 minutes na lang. Nandun na tayo sa hotel. 24 km. Nakakita namin kanina yung yung Kota Kinabalu. Pero yun na nga, hindi namin agad na on yung camera.
Nagpalit kasi kami ng battery ng Insta360. Kaya yun. Okay. So, di niya tayo. Ayan. So, ganda sobra. Ano siya, medyo dark kasi foggy at the same time parang shadow na siya pero ang ganda sobra. Sulit na sulit. Parang nakakatakot akyatin yung gano'n. So yan. So para siyang ano sa atin, yung Sierra Madre. Biglang uulan, biglang magpa-fog, biglang aaraw, so gano'n. So medyo ano yung condition. Actually kaya yun yung reason kung bakit nag-decide kami mag-car. Pero kung mapapansin nyo this car is nasa, alam ko wala pa siyang 1,000 pesos per day. Okay, so sa atin magkano na yung renta ng Wigo per day, di ba? And this is unlimited mileage. Pagkatapos yun na nga, hindi maigpit yung may-ari, hindi mo kailangan mag-deposit ng passport or whatsoever. Okay, so yun. So okay siya, panalo. So one of the reason kung bakit mas gusto namin mag-travel sa ibang bansa kasi lahat is mura, then the quality of food, lahat is okay, panalo. Ayan. So I invite you, try nyo rin to. Sabang, Malaysia. Ayun may view din dun. Ayan, so panoorin natin yung kalsada para sa mga gustong pumunta dito at mag-drive. Kung siya magkamali ng lane. Yan guys, yan na yung pinaka-peak. Yan yung tuktok ng Kota Kinabalu. Wow, grabe panalo. So guys, correction, Mount Kinabalu pala. Ayun, yun yung pinaka soon. Titrek naman natin yan, pero dapat daw summer. So mainit siya, pero yun niya, mas tolerable daw kasi yung init kaysa yung maulan tas maputik yung daan. So ngayon kasi pumunta kami May. So Holy Week ngayon sa Manila. Ay, April pala ngayon. Okay, epic. So April pala ngayon, Holy Week sa Manila. April, ano ba ngayon? 19. Yan. Wow! Ganda. Nakuha. Sabi siya mag-hi sa atin. Hi guys, ayan, 2.1 kilometer na lang. Tignan nyo yung kalsada. Okay, 3 minutes. Ang ng road condition dito. 5:30 PM. Ayan. Actually, kanina pang alas 4 may mga foggy area na eh. So ayan o. So lahat kami naka-on na yung headlight. Wow, dahil yung lane ko. Makikita niya yung kalsada.
is double straight line, ibig sabihin bawal mag-overtake. Okay. So meron silang part na kung saan biglang magdadalawa yung kalsada, magkakaroon ng shoulder. So mga slow moving vehicle like truck and bus, so pupunta sila dun sa part na yon. Para yung mga small car like us, pwede tayo mag-overtake, tsaka yung mga fast moving vehicle. So may ganun sila dito, kaya ang ganda. Okay. So kanina natitempt na ako mag-overtake, pero yun na nga, sabi kasi ng tita ko may mga hidden camera daw dito. So to avoid na mapata tayo sa checkpoint, okay, so follow the safety road, yung rules para sigurado. Okay, so yan, so malapit na tayo kay Ayana. So 1 minute na lang, 800 meters, ando na tayo. Yan, nakita niya yung shoulder sa may bandang left. Yan yung sinasabi ko sa inyo, nagkakaroon ng ganyan. So yung mga slow moving vehicle like yung mga truck nga, mga bus, yung mga malalaking sasakyan na mabagal, kailangan pumunta dyan sa part na yan para nang sa ganon makadaan yung iba. Okay, so ganon dito sa kanila. Alternating yon, meron din sa sa right. In 300 meters, your destination will be on the right. Ayun. So yung mga papunta dito sa pabalik ng Kota Kinabalu, yan, may mga ganun din. So destination na natin na sa kanan na. So magsisignal na ako para alam na nasa likod ko. Ayun, si Ayana, nakita ko na. Your destination is on the right. Okay guys, so yun na yung hotel natin. Okay, so yan, si Ayana. Ayan, Ayana Holiday Resort. Hop. Bakit yung sumubay? Ayan. Dahil sa Ayana. Punta ko sa Ayana. Ayan. Okay. Ayan guys. So magpapark tayo. Park at your own risk. Saan ang parking niya? Ayan, dito lahat na area parking niya. Ayan, nakalagay ayan. Stop only. Parking ba dito? Wala na. Parking ba dito? Okay, so balik na naman yung sasakyan natin eh. Pasok naman yung staff niya. Check mo nga. Check ko muna para sure. Hi guys, ito. Welcome to Ayana. So ito yung nakuha nating holiday resort. So that's the reception. Punta muna tayo sa kanya para malaman natin kung okay lang yung parking natin. Hi, may pusa. Hello. Meow. Hello. Bunti siya. Okay. Hi. Yeah. Ayana, I have reservation. Romel Domingo Agoda. Hello. So yan guys. So before 7 AM, check out time is 11 AM. Ayan. So yan, may food sila. Ito pala, you have food. Instant only. Instant only. You don't have meal? We have restaurant over there in front of this. Okay, okay. I'm gonna need your passport and So passport and 50 ringgit. yeah. Ayan guys, so pagpunta nyo dito, so you need the passport, which is common, plus 50 ringgit as a deposit. Yeah. Okay. So yun. Na ibabalik naman nila after ng checkout. Okay? So wait lang. Hi guys, ayan, nakuha ko na yung check ko lang kung anong saan room tayo. Pero na, ayun. So dito sa baba, number 16 tayo eh. So yun. So dyan tayo. Deluxe. Okay. So yan. So may 50 ringgit na deposit. So ibabalik naman once na tapos na tayo. So yan. So ito yung view nila. Ang ganda sa area. Sobra.